Alam mo ba na may bagong usap-usapan ngayon dito sa loob ng XRP community? May mga tanong kung kaya pa bang mapanatili ni XRP ang kanyang silbi sa mundo ng crypto payments. Ngayon na unti-unti nang lumalakas ang paggamit kay RLUSD, ang bagong stablecoin ni Ripple. Ngayong taon, lalo nang uminit ang usapan tungkol dito nang tuluyan ng i-integrate ni Ripple si RLUSD sa kanilang payment system. Kaya marami ang nagtatanong, hindi kaya mapalitan sa XRP bilang bridge asset o baka mawala na siya ng halaga sa Ripple ecosystem? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng detalyado kung ano ba talaga ang papel ng XRP ngayon, ano ang epekto ng RLUSD at kung ano ang masasabi ng ilang eksperto tungkol sa issue na ito. Kaya malalaman din natin kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at kung ano ang aking masasabi tungkol dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung sino ba itong si RLUSD at bakit siya biglang naging usap-usapan ngayon. Ayan, si RLUSD, sa mga hindi po nakakaalam, ay isang stable coin. Ibig sabihin ay isa siyang crypto na nakapeg o nakadikit sa value ng totoong fiat currency tulad po ng US dollar. Sa madaling salita ay hindi po siya volatile tulad ng ibang cryptos gaya ni XRP or Bitcoin. Ipinakilala siya ni Ripple noong December 2024 at agad siyang isinama sa Ripple Payments infrastructure nitong buwan lang. Dahil dito ay naging madali para sa mga users na gamitin si RLUSD sa mga transactions dahil sa kanyang price stability at saka liquidity. Sa ngayon, si RLUSD ay may market cap na $294 million. At siya po ang ika-12 or 12 na largest stablecoin sa buong crypto market. Kaya hindi nakataka-taka kung bakit may mga nag-aalala na baka tuluyan na niyang palitan ang role or tungkulin ni XRP. Ngayon is mawawala na ba ang silbi ni XRP dahil kay RLUSD? Ayan. Marami ang nagtatanong nito at isa sa mga tumugon ay si Rat of Kahneman or WOC. Isa po siyang kilalang figure sa XRP community. At ayon sa kanya, hindi raw dapat agad mangamba dahil may mahalagang papel pa rin itong si XRP na ginagampanan sa likod ng mga transaction. Ayan. Ang tinutukoy po niya rito ay ang auto-bridging feature ng XRPL or XRP Ledger. Ang ibig sabihin nito ay kapag walang direct pair si RLUSD sa isang currency tulad ng euro, si XRP ang gagamitin ng system bilang bridge asset para matuloy pa rin ang transaction. Kaya kahit na hindi mo diretsong ginagamit si XRP, siya pa rin ang nagtatrabaho sa likod para mag-connect ng dalawang magkakaibang token o currency. Para bang siya ang tulay ng transaction. Kaya ayon po kay WOC, hindi dapat isipin na magkakompetensya itong si XRP at saka RLUSD. Sa halip, dapat nating tingnan na complementary ang kanilang roles sa loob ng Ripple ecosystem. Ngayon is totoo ba na maliit lang ang epekto ng auto-bridging sa tunay na mundo? Yan, teka lang. Hindi po lahat ay sang-ayon dito sa sinabi ni Ginoong WOC. Yan, isa sa mga nagbigay ng ibang pananaw ay si Daniel Keller. Si Daniel Keller ay siya naman po ang Chief Technology Officer ng Eminence. Yan, Eminence. At isa na rin po siyang XRPL node operator. Yan, para kay Ginoong Keller ay maganda na konsepto ang auto-bridging. Pero sa aktual na paggamit ay hindi ito gaanong epektibo. Ayon sa kanya, karamihan ng users ay gumagawa ng direct asset exchanges. Kaya bihira raw na ginagamit talaga si XRP bilang intermediary. Dagdag pa niya, mas madalas itong nangyayari sa mga IOUs
o mga token na kumakatawan sa ibang assets sa XRPL. Pero sa mga major transactions na may mga direct pairs, halos hindi na raw kailangan sa XRP bilang tulay. Yan. Ngayon is may silbi pa rin ba itong si XRP sa mga edge case? Ayan. Sa kabila nito ay inamin po ni Keller na may mga sitwasyon kung saan ay useful pa rin naman itong si XRP. Halimbawa ay kung gusto mong ipagpalit ang British pounds sa Brazilian reals, yan ay pero wala pong direct trading pair, maaari pong gamitin ang XRPL yan sa XRP bilang bridge para matuloy ang trade. Ang ledger na mismo ang bahalang mag-compute at maghanap ng best route. Dito papapasok ang halaga ni XRP bilang liquidity provider. Pero giit pa rin ni Ginong Keller, bihira lang daw itong mangyari at hindi ito ang normal na scenario sa crypto trading. Ayan. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga boss ng Ripple tungkol dito? Ayan, hindi rin naman nanahimik ang mga opisyal ng Ripple tungkol dito. Nitong nakalipas po no October 2024, bago pa ilabas ang RLUSD, mismong si Ginoong David Schwartz, ang CTO ng Ripple, ang nagsabi na mananatili pa rin ang silbi ni XRP. Yan, ayon sa kanya, si XRP pa rin ang tanging asset na ginagamit bilang transaction payment sa XRPL. Bukod pa rito ay binigyang diin niya ang role nito sa auto-bridging mechanism. Dagdag pa ni Madam Monica Long, siya naman po ang presidente ng Ripple, noong parehong buwan ay sinabi niya na si XRP at si RLUSD ay parehong gagamitin para sa payments. Hindi raw nila balak palitan si XRP kundi palawakin lang ang ecosystem gamit ang RLUSD. Yan. Ngayon is ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders ni XRP. Ayan, bilang mga Pinoy na interesadong kumita o mag-invest sa crypto, napakahalaga ng impormasyon na ito. Una sa lahat, hindi natin kailangang magpanik kung hawak natin ay si XRP. Hindi pa siya obsolete at may silbi pa rin siya, lalo na sa likod ng mga transactions kung saan kailangan ng liquidity. Pero kailangan din nating maging bukas sa bagong oportunidad na dala ng RLUSD. Dahil isa po siyang stable coin, magandang gamitin siya sa mga low risk transfers or remittances. Maring maging mas practical si RLUSD para sa mga overseas workers na nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. Sa madaling salita, hindi ito usapan ng XRP versus RLUSD, kundi XRP and RLUSD. Pareho silang may papel na ginagampanan, depende sa gamit at saka sitwasyon. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko po tungkol dito ay dapat nating tingnan ang development na ito bilang paglawak or expansion ng ecosystem at hindi bilang pagbabago ng paborito. Hindi lang ito upgrade ng app, kundi isa po itong philosophical move na nagsasabing ang blockchain at crypto ay para sa lahat. Hindi lang sa may internet at hindi lang sa may pera. Gamit ang RLUSD, nagkakaroon po tayo ng mas accessible at saka stable na option para sa mga transaction. Pero sa likod nito, hindi natin dapat kalimutan si XRP. Siya pa rin ang pundasyon ng liquidity sa XRPL. Para siyang backbone ng network. Ang hamon sa atin ngayon ay alamin natin kung kailan gamitin si XRP at kailan gamitin si RLUSD para masulit natin ang strengths o lakas ng bawat isa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.